Magandang araw po sa inyong lahat at Happy Resurrection Sunday. Ngayong Easter, we celebrate more than just an empty tomb. We celebrate that empty tomb means what Jesus accomplished through His death and resurrection. Sa aking pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos the other day, napagtuunan ko po ng pansin ang Psalm 98 verses 1 and 2. Pero partikular ang Psalm 98 verse 2 na nagsasabing, "The Lord has made His salvation known and revealed His righteousness to the nations." Imagine that. Righteousness revealed, not hidden, not earned, but made known. Today, let's talk about what that means. What does righteousness really mean and how do we receive it? Pag sinabi nating righteousness, ang unang naiisip ng marami ay yung pagiging mabait, moral, matuwid, sumusunod sa batas, sa simpleng salita, doing the right thing. Taas ang kamay sa nakaisip nito. Nung kabataan ko pa po, this is how I define righteousness too. And many are stuck with this definition hanggang sa ngayon. Kahit nga mga magulang, ito ang advice sa mga anak. Laging sinasabi ng mga mababait na magulang, basta ang importante anak, gumawa ka ng mabuti. Wala po akong nakikitang masama sa paggawa ng mabuti. Pero, here's the truth. Biblically speaking, righteousness is not something we do. It's something we receive. Sabi sa Romans 3:10, "There is no one righteous, not even one." Kahit anong effort natin, kahit gaano tayo ka-religious, hindi natin kayang abutin ang standard ng Diyos. We all fall short. Kaya nga, we needed someone who is truly righteous. Lahat tayo needed a Savior. Ito po ang magandang balita. Yung righteousness na inihayag doon sa Psalm 98, sa original na konteksto nito, ito'y patungkol sa kaligtasan ng Israel, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan at ang katauparan ng kanyang mga pangako sa kanila. Pero, sa nasusulat sa New Testament, lalo nating nauunawaan. Ang righteousness ng Diyos ay si Jesus mismo. Jesus lived the life we couldn't live. He died the death we deserve. And He rose again so we could be made right with God. Ito ang mahalagang katotohanan. Ang righteousness ng Diyos ay hindi nakabase sa gawa natin, kundi sa pananampalataya kay Jesus. Hindi ito moral badge na pinaghihirapan natin. Ito'y kaloob na natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa 2 Corinthians 5:21, binigyang linaw ni Paul, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Imagine po ninyo yon. Si Jesus, perfect and sinless, took our place so we could take His place. He took our shame so we could receive His righteousness. Doon po sa Romans 3:22, sinabi doon, "This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe." Hindi mo kailangan bayaran. Hindi mo kailangan pagtrabahuan. You receive it by faith. So, ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Am I still trying to earn God's love? Or have I received His gift of righteousness? Now, let me be honest. There was a time I felt like I had to prove myself to God. Na kailangan maging okay o maging righteous muna ako before I pray. Maging righteous muna ako bago mag-worship. Maging righteous muna ako before I asked for anything from Him. Pero, unti-unti kong natutunan na hindi pala ganun ang Diyos. God is not asking you to perform. He's asking you to trust, to believe,
to rest in what Jesus already finished. Kaya sa Psalm 98, ang sinasabing, "Sing to the Lord a new song," na isang awit ng tagumpay sa panalo ng Israel sa mga kalaban nila, this is also a prophetic celebration of Jesus' resurrection. Ngayon, makakakanta na tayo ng new song dahil ang righteousness ng Diyos ay ipinakita sa atin. Si Jesus ay buhay at dahil sa Kanya, tayo ay itinuring na righteous. Amen po ba? So ngayong Easter, gusto ko pong tanungin kayo, have you received the righteousness of God? Hindi ito relihiyon. Hindi ito about perfection. It's about trusting in what Jesus did on the cross and celebrating that He is alive today. Sa Philippians 3:9, sabi doon, "Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith." Let this Easter be the day you stop striving to earn salvation and start receiving. Amen po ba? Now, let's come to the Lord with all our hearts and pray with me. Ama namin sa langit, salamat po sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Thank you for revealing your righteousness through Jesus. Salamat dahil hindi lang victory ang ipinakita mo, kundi righteousness na maaari naming matanggap. Patawarin mo po kami sa mga panahon na umaasa kami sa sarili naming righteousness. We admit we cannot earn it. Ngayon, tinatanggap namin si Jesus bilang aming righteousness. Tinatanggap namin ang bagong buhay na iniaalok mo sa amin. Punuin mo ang puso namin ng pananampalataya, ng pag-ibig at pag-asa. Help me to live in your grace, Lord, today and always. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Salamat po sa inyong lahat na nakinig. Sana'y tumagos po sa inyong puso ang mensaheng ito ngayon. Pakishare nyo po ang ating mensahe ngayon sa inyong kaibigan, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kamag-anak, o sa sino man. Malay nyo, kailangan po nilang marinig ito. Salamat po kay Pastor Jeff at sa 97.5 Cool FM sa pag-broadcast ng ating mensahe ngayong Resurrection Sunday. Happy Easter everyone and Shalom.